Mga hakbang sa pagbuo ng Community Disaster Risk Reduction and Management Plan. Sa kasalukuyan, isinusulong ang community-based risk reduction management approach sa pagbuo ng mga plano at pulisiya sa pagharap sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran. Ang CBDRRM ay isang pamamaraan kung saan ang mga pamayanang may banta ng panganib o hazard at kalamidad ay aktibong nakikilahok sa pagtukoy, pagsuri, pagtugon, pagsubaybay at pagtataya ng mga peligro na maaari nilang maranasan. Ang pagiging laging handa sa anumang suliranin o kalamidad ay dapat na isasagawa ng bawat mamamayan upang mabawasan o maiwasan ang anumang epekto ng mga ito sa buhay ng mga mamamayan. Ang video na ito ay inihanda upang matulungan kang magkaroon ng malawak na kaalaman sa iba't ibang hakbang sa pagbuo ng CBDRRM plan. Ito rin ay inihanda upang magabayan ka at magkaroon ka ng kakayahan na bumuo ng epektibong CBDRRM plan ng iyong komunidad na kinabibilangan. Ito ay nahahati sa 4 na yugto o stages. Ang unang yugto ay Disaster Prevention and Mitigation. Ang yugtong ito ay tatalakay kung paano pipigilan o mahahadlangan, prevention, at mababawasan ang panganib, mitigation, na maaaring maidulot ng kalamidad at hamong pangkapaligiran. Sa bahaging ito ng Disaster Management Plan ay tinataya ang mga hazard o panganib at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Mula sa mga impormasyon na nakuha sa pagtataya ay bubuo ng plano upang maging handa ang isang pamayanan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Isinasagawa ang Disaster Risk Assessment kung saan nakapaloob dito ang Hazard Assessment, Vulnerability Assessment, Capacity Assessment, at Risk Assessment. Ang unang yugto ng paghahadlang at mitigasyon ng kalamidad ay nahahati sa 2 bahagi. Una, ang paghahadlang sa kalamidad o disaster prevention na kinapapalooban ng pagtataya ng panganib, kahinaan at kakulangan at kapasidad na tugunan ang kalamidad. Ang ikalawa ay ang mitigasyon ng kalamidad o disaster mitigation. Kabilang naman dito ang pagtataya sa peligro na maaaring maranasan ng komunidad. Unang katanungan. Ang unang yugto na paghadlang at mitigasyon ng kalamidad ay nahahati sa 2 bahagi. Ano-ano ang mga ito? Ang hazard assessment o pagtataya ng panganib ay proseso ng pagtukoy o pagkilala sa katangian ng panganib, pagsusuri sa pinsala na maaaring maidulot nito, at pamamahala sa panganib upang maiwasan ang matinding epekto nito sa isang lugar na makakaranas ng sakuna o kalamidad sa isang partikular na panahon. Ang pagsasagawa nito ay mahalaga upang maunawaan ng isang komunidad ang panganib, sakuna, o kalamidad na maaaring maranasan sa kanilang lugar at magkaroon ng makabuluhang pagpaplano upang matugunan ito. Sa gagawing pagtataya, dapat isaalang-alang ang mga katangian ng panganib o hazard na maaaring maranasan upang maisagawa ng epektibo ang pagbuo ng plano. Magsisilbing gabay sa gagawing pagtataya ang mga katanungang ito. Una, ano-ano ang iba't ibang uri ng panganib o hazard na maaaring maranasan sa lugar? Pangalawa, ano ang maaaring pagmulan ng panganib? Pangatlo, sino ang maaaring maapektuhan ng panganib? Pang-apat, kailan maaaring maranasan ng isang panganib? Panglima, gaano katindi o kalawak ang maaaring maging epekto nito? At panghuli, may kakayahan ba ang komunidad na tugunan ang hamon o panganib o hazard?
Para sa pangalawang katanungan, paano nakakatulong ang hazard assessment sa pagharap sa mga hamong pangkapaligiran? Ayon sa mga ginawang pananaliksik, ang isa pang paraan ng pagtataya upang matukoy ang panganib o hazard na maaaring maranasan sa isang partikular na lugar ay ang pagsasagawa ng hazard mapping at historical profiling o timeline of events. Ang hazard mapping ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtukoy sa mapa ng mga lugar na maaaring makaranas ng hazard o panganib, at ang mga elemento na maaaring maapektuhan nito tulad ng mga infrastruktura, agrikultura, at kabuhayan ng mga mamamayan. Sa historical profile naman ay gumagawa ng historical profile o timeline of events. Ito ay paggawa ng balangkas ng mga nakaraang pangyayari upang masuri kung ano ang mga panganib na nararanasan sa isang komunidad, gaano kadalas itong mangyari, at kung alin sa mga ito ang nagdulot ng malaking pinsala sa mga mamamayan at kapaligiran. Sa bahaging ito, tatayahin ang kahinaan at kakulangan ng isang komunidad, maging ito ay sa mga mamamayan o sa mga infrastrukturang may mataas na antas ng panganib o hazard. Pangatlong katanungan, bakit kailangan ang hazard mapping at timeline of events sa pagsasagawa ng pagtataya ng panganib o hazard assessment? Sa vulnerability assessment, ay tinataya ang kahinaan o kakulangan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng panganib o hazard. Ayon sa aklat ni Anderson at Woodrow noong 1990 na pinamagatang Rising from the Ashes, ang pagtataya sa kahinaan at kakulangan ay mayroong tatlong kategorya: ang pisikal o material, sosyal o panlipunan, at pag-uugali ng tao tungkol sa panganib. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, sa pagsasagawa ng vulnerability assessment, ay kailangang suriin ang sumusunod: elementong nalalagay sa panganib o elements at risk, mamamayang nalalagay sa panganib o people at risk, kinaroroonan ng mga mamamayang nalalagay sa panganib o location of people at risk. Mga halimbawa ng elements at risk ay tao, hayop, pananim, infrastruktura, bahay, at mga kasangkapan. Sa people at risk naman ay mga matatanda, buntis, at may mga kapansanan. Samantalang sa location of the people at risk ay lokasyon o tirahan ng taong vulnerable. Ang pagsasagawa ng pagtataya ng kahinaan at kakulangan ay mahalaga dahil makatutulong ito sa pagbuo ng mas epektibong plano para sa CBDRRM. Para sa ika-4 na katanungan, bakit mahalaga ang partisipasyon ng mga mamamayan sa paggawa ng pagtataya ng kahinaan at kakulangan o vulnerability assessment? Sa capacity assessment ay sinusuri ang kakayahan ng komunidad na harapin ang iba't ibang uri ng panganib o hazard. Mahalaga ang pagsasagawa ng pagtataya ng kapasidad o capacity assessment sapagkat magbibigay ito ng mga impormasyon sa mga mamamayan at sa mga pinuno ng pamayanan kung ano at kanino hihingi ng tulong upang mapunan ang kakulangan ng pamayanan. Kung ang disaster prevention ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga hazard, panganib o kalamidad, sinisikap naman ng mga gawain sa disaster mitigation na mabawasan ang malubhang epekto nito sa tao, ari-arian at kalikasan. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin bago ang pagtama ng sakuna, kalamidad at hazard na may layuning maiwasan o mapigilan ang malawakang pinsala sa tao at kalikasan.
Sa yugtong ito ng mitigasyon ng panganib sa pagbuo ng plano ng CBDRRM, nakapaloob ang pagtataya ng peligro o risk assessment. Mahalagang magkaroon ng sistematikong pangangalap ng mga datos na maaaring gamitin sa pagsusuri ng mga panganib na dapat paghandaan. Sa pagkakataong ito, nagkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga tagapangasiwa kung ano ang mga programa at proyektong nararapat gawin upang maihanda ang mga komunidad sa pagharap ng mga hazard o panganib. May dalawang uri ng mitigation, ang structural at non-structural. Ang mitigasyong struktural o structural mitigation ay tumutukoy sa mga pisikal na paghahanda na ginagawa ng isang komunidad upang maging handa sa panahon ng pagtama ng hazard o panganib. Kabilang sa mga ito ang pagpapagawa ng mga estruktura na hahadlang sa matinding epekto ng kalamidad. Ang mitigasyong di-estruktural o non-structural ay tumutukoy sa paghahanda ng pamahalaan at komunidad, kabilang sa mga gawain ay pagbuo ng plano sa pamamahala sa kalamidad, pagbibigay ng wastong kaalaman sa mga mamamayan at pagpapatupad ng mga programa upang mahadlangan ang malawak na epekto ng kalamidad. Hindi natatapos ang CBDRRM plan sa pagtataya ng mga banta ng kalamidad at kakayahan ng komunidad na harapin ito. Mahalagang gamitin ang mga nakalap na impormasyon mula sa unang hakbang sa pagbuo ng ikalawang yugto, ang paghahanda sa kalamidad. Ikalimang katanungan. Sa papaanong paraan nakatutulong ang pagtataya ng peligro o risk assessment sa pagharap sa suliraning pangkapaligiran? Ang ikalawang yugto sa pagbuo ng plano ng CBDRRM ay tinatawag na paghahanda sa kalamidad o disaster preparedness. Ito ay tumutukoy sa mga paghahandang ginagawa ng mga mamamayan, komunidad at pamahalaan bago ang panahon ng pagtama ng kalamidad o sakuna o hazard. Sa pagkakataong ito, mahalaga na magkaroon ng sapat na kaalaman ang lahat ng mamamayan sa mga dapat gawin sa panahon ng pagtama ng kalamidad. Maraming mga pagkakataon na ang mga makapagliligtas sa tao laban sa matinding epekto ng sakuna ay ang kanyang tamang kaalaman sa nagaganap sa kanyang paligid. Ang paghadlang sa malawakan at malubhang pagkasira ng mga estruktura, mapababa ang bilang ng mga maapektuhan at mapadali ang pag-ahon ng mga mamamayan mula sa dinanas na kalamidad ang pangunahing layunin ng yugto ng paghahanda sa kalamidad o disaster preparedness. Ang disaster preparedness ay may tatlong pangunahing layunin. Una, ang magbigay impormasyon o to inform. Magbigay kaalaman tungkol sa mga hazard, risk, capability at pisikal na katangian ng komunidad. Pangalawa, ay magbigay ng payo o to advise. Magbigay ng impormasyon tungkol sa mga gawain para sa proteksyon, paghahanda, at pag-iwas sa mga sakuna, kalamidad at hazard. Ikatlo ay magbigay ng panuto o to instruct. Magbigay ng mga hakbang na dapat gawin, mga ligtas na lugar na dapat puntahan, mga opisyales na dapat hingan ng tulong. Sa yugto ng paghahanda sa kalamidad o disaster preparedness, bilang bahagi sa pagbuo ng plano ng CBDRRM, nabibigyan ng sapat na impormasyon at pag-unawa ang mga mamamayan sa dapat nilang gawin bago, habang, at pagkatapos ng panganib at kalamidad upang maihanda sila sa maaaring epekto nito. Ang susunod na bahagi ay magbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa pagtugon sa gitna ng kalamidad. Sa yugtong ito ng paghahanda ng plano sa pamamahala sa kalamidad o CBDRRM plan, tinataya kung gaano kalawak ang pinsalang maaaring maidulot ng isang kalamidad.
Para sa ika-6 na katanungan, paano makatutulong ang mga mamamayan sa pamamahagi ng kaalaman tungkol sa kahandaan sa panahon ng kalamidad? Ang mga impormasyong makakalap ang magsisilbing batayan upang makabuo ng epektibong paraan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan o komunidad na makararanas ng kalamidad. Ang ikatlong yugto ay pagtugon sa kalamidad o disaster response. Nakapaloob rito ang 3 uri ng pagtataya o assessment. Sa pagsasagawa ng epektibong pagtugon sa kalamidad, ang sumusunod na pagtataya ay nararapat gawin upang magkaroon ng konkretong basihan sa pagbuo ng plano ukol dito. Ang pagtatasa ng pangangailangan o needs assessment, ang pagsusuri sa pinsala o damage assessment, at pagtatasa ng pagkawala o loss assessment. Ang needs assessment ay tumutukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad, tulad ng pagkain, tahanan, damit, at gamot. Ang damage assessment naman ay tumutukoy sa bahagya o pangkalahatang pagkasira ng mga ari-arian dulot ng kalamidad. Ang loss assessment naman ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng serbisyo at pansamantala o pangmatagalang pagkawala ng produksyon. Sa pagpaplano ng mga gawain sa pagtugon sa kalamidad o disaster response, mahalagang magkaroon ng koordinasyon at maayos na komunikasyon upang mabuo ang pagkakaisa ng lahat ng sektor ng lipunan na kasama sa pagsasagawa ng una at ikalawang yugto. Magiging matagumpay ang gagawing pagtugon sa mga makakaranas ng kalamidad kung ang resulta ng mga pagtataya sa pangangailangan, pinsala at pagkawala ang pagpapasihan. Para sa ika-7 sasagutan, dugtungan mo. Sa yugto ng pagtugon sa kalamidad o disaster response, isinasagawa ang ika-4 na yugto ay ang disaster rehabilitation and recovery. Ito ang huling yugto sa pagbuo ng plano ng CBDRRM. Ay nakatuon sa rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad. Sa bahaging ito, sinusuri ang mga nararapat na hakbang at gawain para sa mabilis na pagsasaayo sa mga pinsala ng kalamidad. Sa pagbuo ng plano para sa rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad, nararapat na may konkretong hakbang upang maging sistematiko ang pagsasagawa ng mga programa. Ilan sa mga pangunahing bibigyang pansin ay ang pagpapanumbalik sa sistema ng komunikasyon at transportasyon, pagkukumpuni ng mga kabahayan, pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at pagsuporta sa mga kabuhayang napinsala ng kalamidad. Kung magkakaroon ng maayos na sistema ng pamamahala sa panganib ang isang lugar, maaaring maiwasan ang malawakang pinsala sa panahon ng kalamidad. Mahalaga ang partisipasyon ng mga mamamayan, non-government organizations or NGOs, at iba pang sektor ng lipunan sa pagpaplano at implementasyon ng mga programa ng pamahalaan sa rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad. Ang sama-samang pagtugon ng lahat ng sektor ay magdudulot ng mabilis at matagumpay na muling pagbangon. Para sa ika-8 sasagutan, dugtungan mo. Pagkatapos ng kalamidad, isinasagawa ang rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad upang huwag mo ring kakaligtaang sagutan ang katanungan sa ating comment section. Mga hakbang sa pagbuo ng Community Disaster Risk Reduction and Management Plan.